Muling sumalang sa witness stand si dating COA State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit niya na puro acknowledgement receipts lang ang natatanggap nila at walang opisyal na resibo sa paggastos ng confidential funds noong 2022 ang OVP. Si Vel Custodio sa Sentro ng Balita Live. Jules, walang natanggap na ang Commission on Audit ng official receipts at sales invoice sa paggastos ng 125 billion pesos confidential funds noong ika-4 na kwarter ng 2022. Batayan sa pagtestigo ni COA State Auditor o former COA State Auditor Roderick Wamil. Napatunayan din Wamil na accountable din si Vice President na nooy DepEd Secretary. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022. At based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Tanging mga acknowledgement receipts lang po. Ayon kay Wamil, puro acknowledgement receipts lang ang natatanggap ng COA ICFAO simula December 21 hanggang 31, 2022. Kaya wala umanong sapat na batayan ng ahensya kung talagang sa rewards, medical at food aid ginastos ang confidential funds. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt? Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. Dagdag pa rito, sinabi ng testigo na hindi naibigay ng Office of the Vice President ang documentary evidence of success of rewards payments na mahalaga bilang batayan na natupad ang paggamit sa pinaglaanan ng pondo. Dahil dito, may prima facie evidence o sapat na ebidensya na nagamit ang pondo o nagamit ang pondo sa personal use batay sa COA Joint Circular. Napatunayan din ni Wamil sa interjection ng Senator Judge na si head of the agency na si Vice President Sara Duterte o ang designated special officer ang may accountability na hindi maayos ang liquidation ng confidential funds. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Jules, samantala sa katatapos lang na press briefing, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na complete staff work lang ang kailangan para ma-liquidate ang mga pondo. Aniya, hindi sana aabot sa ganitong punto kung kumpleto ang mga dokumento. Balik sa iyo, Jules. Maraming salamat, Vel Custodio.